Nandito na naman tayo sa likod, so alam na this na ako ay magtatanim ng mga pinili ko doong mga gulay sa market. Pero bago yan, tanggalin ko muna itong mga tinumpok ng mga kahoy na matagal nang nakalagay dito kasi yung aking asawa wala siyang time na kunin ba. So nilagay ko lang dyan sa may harapan, tapos itong mga naglalakiang mga hilamon dito sa other ko na bed na walang tumubo ng mga halaman, tatanggalin ko kasi papalitan ko ng another gulay. Magtanim tayo ng cherry tomato. Dito ko siya nilagay sa aming greenhouse, pero yung greenhouse namin, kita nyo diba? Hindi pa talaga siya naayos kasi wala pa talagang time. Kaya for now, dito ko siya itatanim yung aking cherry tomato. 10 yata to. Madami-dami pala itong aking cherry tomato kasi kami mag-asawa is mahilig talagang kumain at kapag binili mo yung bunga nito is medyo may kamahalan sa store dito sa aming city. So why not coconut na tayo ay magtanim para naman fresh yung ating makain from our maliit na garden. Ngayong araw pala is malamig kaya yan yung aking pa-OOTD, never mind. Kasi kapag ako ay nagtatanim ganyan talaga yung mga damitan ko ba, mga loose para naman mabilis akong makagalaw. At naglagay rin ako ng bonnet kasi grabe yung hangin kapag ikaw ay naigo sa hangin din, masakit sa ulo ba? Hindi ko rin muna lalagyan ito ng release kasi hindi pa kami nakabili ng aking asawa ng panali. I think lalagyan ko ito pagbalik namin dito sa linggo. Maganda kasi kapag may riles para naman makatayo at makapagbunga ng maayos itong aking mga kamatis at madaling makita yung mga bunga ba. Nung nasa Pilipinas ako, mahilig na talaga ako magtanim-tanim pero hindi mga gulay yung tinatanim ko kundi mga bulaklak. At dahil nga binigyan kami ni Lord ng opportunity na makabahay at magkaroon ng munting garden dito, why not coconut, na magtanim ako ng mga gulay. Ito talaga yung mga kadalasan nga ginagawa dito ng mga lokal kapag maganda na yung weather. Yung nagtatanim tapos mag-harvest sila pagdating ng autumn. Tapos pagdating ng winter, meron na silang kakainin at hindi nabili ng bili sa may store kasi in that time, yung presyohan ng mga gulay sa store is medyo may kamahalan na. Pero bawi ka naman dito kapag harvest season ng mga gulay tsaka prutas kasi yung presyohan is napakamura talaga. Kaya ginagrab opportunity ng mga tao dito na bumili ng maramihan tapos ginapreserve nila yung mga yon kasi nga pagdating ng winter dito napakamahal na rin ng presyo sa mga store. Tapos yung mga tao dito is mahilig kumain ng mga pickles na mga pagkain kasi masarap siya i-partner sa mga prito-prito ba. Malalaki na rin pala itong binili ko ng mga kamatis para naman on the spot yung aking pagtatanim ba, hindi na sila mamatay. Pero yung mahirap lang talaga dito sa akin, yung pagdidilig sa kanila kasi nga madala na lang kaming pumunta dito sa aming bahay dahil sa pagre-renovate. Try ko talaga yung aking best na palagi ako dito mapunta para naman madiligan ko yung mga halaman ko dito at marami yung ma-harvest ko kapag harvest season na dito. Tapos yung puno na nakikita nyo dyan sa may gilid ko, yan pala yung puno ng piras. O diba, napakarami naming mga prutas dito. Tapos sa pala ako sa pagtatanim nitong aking mga cherry tomato. So ayan na, nagdidilig na ako dyan. And hopefully magpadami kayo para madami tayong harvest.